Alright, Craft Master, magandang araw. Pag-usapan naman natin yung high guard, ano? Kasi most of the Filipino boxers is ganun yung kanilang ginagawa, high guard. So ano ba yung high guard? Makikita mo yan sa mga boxer. Always nakataas yung mga kamay, ano? Bakit ganun? Dahil ganun yung itinuro, no? Yung ganun yung sinanay ng mga coaches. Especially kung nandun pa lang sila sa amateur level, always dapat nakataas yan. Well, para sa akin, no, may kukumpara ko yan sa pagmamaneho ng kotse. Okay? Lalong-lalo na pag nag-uumpisa ka pa lang. So, pag umpisa ka pa lang, dahil sa ikaw is worried, nag-aalala ka, na baka bigla may tumawid or may something na kailangan mo, may mangyari, always dapat nakaapak ka sa preno. Hindi naman as in nakaapak, nakapatong lang yung paa mo sa preno. Yun yung initial instinct ng mga nagsisimulang driver or yung mga tinuturuan, which I found it wrong. So ganun din sa boxing. Okay, bakit ko sinabi na mali, no? So there was a time na, yun, bago pa lang ako nagmamaneho, and always ako nakapatong yung paa sa preno. And then, something na, kailangan kong pumreno. No? Dahil doon ako nakapak sa preno, yung instinct ng aking utak is, ang naapakan ko sa halip na preno is na i-push ko pa siya doon sa accelerator, And yun, nalaglag ako sa bangbang or sa kanal. And nung ko lang naisip na mali pala yung ginagawa ko, no? Supposed to be dapat ako is nakapatong yung paa doon sa accelerator. So, anything that happens, mabigla ako or kailangan kong pumreno, alam ng aking katawan, alam ng paa ko na ililipat ko yun sa preno. So, simula nun, ganun na yung nangyari sa akin, Hindi na ako na aksidente. So mali, lagi kang nakapatong sa preno. Yung paa mo. It should be nasa accelerator for just in case of emergency. So alam mo, pag inilipat mo yung paa mo, pepreno. So sinasanay mo yung utak. Ganun din sa boxing, So kung high guard ka, and lagi ka nandito, automatic yan. I mean, dadating din, it comes to a point na ibababa mo yan, And, pag sinanay ka ng kalaban, sinusunto ka sa katawan, kasi nga, lagi ka naka-high guard, sunto ka sa katawan, sa tagiliran, so, sineset up ka lang. So, sa susunod na umatake siya, dahil sanay na yung utak mo na, pag sumugod siya, nagawa siya ng combination, may pinapatamaan niya yung katawan mo. Okay? So, ang mangyayari niyan, kahit alam mo na kailangan lagi nakaganyan, nakataas, dahil nga nasanay na yung katawan mo, eventually, bababa yan. Talagang automatic yan, kahit anong gawin mo. Bakit? Dahil nararamdaman mo yung sakit, and kailangan ng katawan mo protektahan yung abdominal. So, ibababa niya yung kusa. And doon tayo magkakamali, And doon magkakaroon ng pagkakataon yung tinatawag na sineset up ka lang ng kalaban. Pagbaba mo ng ganyan, dahil alam niya na ibababa mo yan through paulit-ulit na ginagawa ng kalaban mo. So, mababasa niya ng galaw mo. And unconsciously, hindi mo talaga sinasadya, hindi mo ginusto, automatic bababa yung guard mo. And doon ka na mapapatamaan ng malalakas sa suntok or isang malapit na malakas na suntok para mapa-knockout ka. So, yun yung disadvantage lang, laging naka-high guard. And pag naka-high guard ka, yung vision mo is talagang nako-compromise. So, sa halip na makita mo lahat ng movement niya, yung paa, galaw ng balikat, ng dalawang kamay, syempre, especially yung kamao, dahil yan yung ginagamit pang lab, pang atake. So talagang mababawasan yung yung vision mo.
So disadvantage, di ba? Ah, yun na nga, no, disadvantage. And unlike sa naka-relax lang yung kamay, no, naka-relax lang, and yung vision mo is clear. So that's why mas maganda talaga is masanay na yung ating mga kamay is relax lang. And hindi stiff na laging nakataas. Okay, isa pa pag ikaw is naka-high guard, yung movement mo is stiff, no? I mean, matigas or walang flexibility. Dahil nga naka-high guard ka. Unlike kung ikaw is loose, no, loose, talagang maluwag lang yung pakiramdam mo, nakaayos, nasa tamang forma lang yung mga kamay mo, braso mo, kamao, is nakakagalaw ka ng maayos. Unlike yung naka-cover up kang ganyan. So talagang limited yung movement mo. So napakaraming disadvantage ng naka-high guard. And laging sasabihin ng coach, dapat laging nakalagay yan sa may panga mo, ganyan. Okay sana, dito sa may chin. Okay? So anytime na you are at danger or tumapo ng suntok, so madali mong ilipat yung kamay mo. Unlike nandito, ililipat mo pa siya dito, 'di ba? Babalik ka na naman. Okay? Or suntukin ka dito, diniretso ka niya. So tatama, out of balance ka pa rin. No? Unlike yung nagagalaw mo siya ng malaya, no? Gagalaw mo siya ng malaya, na isasalag mo, nagagamit mo. Ito is kaya niyo itong salagin lahat ng suntok eh. 'Di ba? Jab, kanan na malakas, left hook, uppercut. So, ito pa lang is protektado ka na. As long as naigagalaw mo lang siya ng maayos, no? With eye coordination. So, talaga dapat may eye coordination, may body movement, and yung vision mo, nandun talaga makikita mo. And sa high guard, kasi obviously naman, pag nag-high guard ka, humahanap ka dyan ng pagsuntok ng kalaban, counter, no? Yun yung hinahanap Yun yung hinahanap ng mga naka-high guard. So, pag sinuntok siya ng kaliwa, gaganti siya, no? Gaganti siya, kanan, or pag sinuntok siya ng kaliwa, gaganti siya ng kanan, pag sinuntok siya ng kanan, gaganti siya ng kaliwa. Pero, napakatagal, no? Nandito ka, para ka lang makaganti, ibababa mo pa yan, and automatic, dalawa yung nababa. So, talagang nawawalan ka ng guard or ng depensa. What if combination yung itinapon ng kalaban, no? What if napakagaling sa combination? Wala na. Matatamaan ka. Worst, mananockout ka. Kung naka-high guard ka. And kung gaganti ka nga ng suntok, bababa mo pa yan, susuntok mo pa yan. So, napakatagal. Unlike nandito ka, titwist ka lang ng katawan, hahakbang ka lang, makakaganti ka na. 'Di ba? So napakaraming disadvantage ng high guard. Pero di ko naman sinasabi na huwag ka nang gumamit ng high guard. You can use it especially sa pagtakas, no? Kung malakas talaga yung kalaban, high guard, pero you have to move. Kailangan mo talaga lumayo. And it is just for you to protect yourself. So hindi mo kailangan gumante. So, naka-high guard ka lang. So, ibig sabihin, yung high guard mo is ang rason niyan para ginagamit mo is makasalag ng mga suntok. Hindi ka makagante. And makalayo ka sa mga bad spot, no? Sa may gilid ng lubid, sa corner. So, ito yung pinaka-protection mo. So, ibig sabihin talagang yung mukha mo lang o yung panga mo ang pinoprotektahan mo. And inaatras-atras mo na lang yung katawan mo para hindi ka masyadong tamaan. Dahil kung mahina pa yung bodega, di yari ka na. Unlike sa ganitong position, yung shoulder roll, you have your protection to your body sa suntok sa mukha, and you have your vision, no? So yun, high guard, hindi ko siya
ah, minamaganda na ituro ng mga coaches, no? Mahirap sanayin ng mga maliliit pa lang, no? Mga nagsisimulang boxer, amateur, mga bata. And lagi mong inuutos na laging nandito, no? Laging nandito. Okay? It should be nandito lang sa ibaba ng baba, ano? Para merong option yung bata na gamitin panalag. And makikita niyo vision, eventually talaga mahirap tamaan. And intimidating din, ano? Pag nakaganto ka lang, so parang hindi ka takot tamaan. Hindi ka takot tamaan. Ibig sabihin, confidence ka. Yun yung binibigay ng shoulder roll. Ano? So again, high guard, use it properly. More likely for defense na kailangan mo talagang lumayo. So ginagamit din naman ni Crawford, nila Mayweather, yung high guard, pero hindi yun yung default, no? They using it, pero hindi talaga yun yung purpose niya. All the time nakaganto ka. Pag susugod ka, nakaganon. Di ba? Pag makikipagdikit ang ganon. So, iba talaga pag naka-side view, no? Naka-shoulder roll. Iba talaga, mahirap kang patamaan. Kasi nga, nakatagilid ka na, so hahanap pa ng angle yung kalaban mo para patamaan ka sa katawan o sa mukha. Kailangan pa talaga niyang gumalaw. Di ba? Unlike kung ikaw is naka-high guard, so nandiyan ka na sa harapan niya. Magtuthrow na lang yan ng combination. And then, kung magaling magtapa ng combination, may lakas na suntok, yari ka. So again, high guard, use it properly. I do not recommend it as your fighting stance, no? Fighting stance, no. Pangit 'yan. So, yun lang, Craft Master, at sa mga coaches, please mag-upgrade na kayo, no? Mag-upgrade na kayo ng fighting technique, fighting style, fighting positioning, di ba? Yung stance, no? Nagsisimula sa stance yan, eh. Kung hindi ka nagbabago ng stance, walang mangyayari. Ganun pa rin. Yun pa rin yung paulit-ulit na tinuturo. Kaya, ang ating mga boxers hindi talaga nagle-level up. No, they are not confident na makikita ko yung suntok, masasalag ko yung suntok. May depensa ako. Wala silang ganong mentality. Dahil pinamulat mo sa kanya na high guard ka lang, safe ka dyan. Which is hindi naman. No, hindi ka naman safe na naka-high guard ka. Prone ka pa nga eh. Kung mabilis yung kalaban, mabilis yung paa, mabilis sumuntok, paano ka pa makakagante? Naka-high guard ka na, bababa mo pa para makasuntok. Unless careless yung kalaban, di ba? Mahina din ang skills, banat ng banat. Pero sa high level, sa championship, mga Amerikano, Meksikano, Puerto Rican, yung mga yan, napakagagaling yan. Gagamitan ka lang ng jab. No, jab. Wala na. So yun lang, Craft Master, at maraming salamat.